And let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap if we do not give up. As for you, brothers, do not grow weary in doing good. From Galatians chapter 6 verse 9 and 2 Thessalonians chapter 3 verse 13, all from ESV. May the Lord bless the reading. Blessed everyone and welcome to our live stream. Again, this is your brother in Christ, Jose Roniboy Perez Cariaga. Muli na naman po tayong bumabate at nagpapasalamat sa patuloy yung pagtangkilik sa programang ito. Nako, ang ganda po ng feedback natin nung sinimulan natin ang padayon at ang dami pong tumawag, ang dami pong nag-chat, ang dami pong mga nagsasabi na padayon lang tayo, Brad, padayon lang. Marami pong salamat. Umanhin po ninyo na hindi natin nasundan kagad-agad last Sunday kasi wala pong boses talaga inyong kapatid. Siguro nga, yun, over fatigue, pero ayaw tanggapin ng iba, tumatanda na daw. Sige, given. Sige na nga, sign of progress, hindi regress. Padayon. Kaya sa ating pagpapadayon, gamitin lang naman po natin ngayon ang verse 9 sa iba't ibang mga versions, sa iba't ibang mga pananalita. At tandaan po natin ang sabi niya sa verse 9, so let us not become tired of doing good. Di tayo kumamauma nga agarami diti na imbag. Sa mga Bisaya, dili kita angay pulan sa pagbuhat ug maayo. At huwag sana tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Maubot gayud ang panahon nga madawat nato ang ani sa tanang butang. So magpadayon lamang kita. Dumteng to te tiyempo nga agapit ta ito. No di tay maupay. And it has been good. Padayon. Patuloy lang. Yung do not worry or do not grow weary na ginamit sa 2 Tesalonica Kabanatang 3, talatang 13 ay nagpapatunay lang na ang lahat-lahat ng mga naglilingkod, ang lahat-lahat ng mga nagkakaloob ng serbisyo maging sa dakilang Diyos, eventually, pasasaan ba? Eventually, no? Pasasaan ba lahat talaga ay mapapagod? Hindi naman natin sinabing lahat talaga ay mananawa, kundi nararanasan ng bawat isa yung tinatawag nating burnout, tinatawag nating napapagod, o tinatawag din natin na inaabot din naman tayo ng pananamlay. Okay? Inaabot tayo ng pagkabalisa. Inaabot tayo ng kapaguran. Kaya kung titingnan natin ang mga pahina ng kasulatan, makikita natin that even God's greatest workers grew weary, napagod, or nanghina. Ang pagbibigay ng let us not grow weary, or yung Thessalonians kasi, do not grow weary, ay hindi po ito isang lantarang rebuke or pagtutuwid, kundi isa pong panghihikayat, isa pong tapik sa balikat, isa pong pagtutulak na keep on pushing on, keep on keeping on. Patuloy, padayon lang, tuloy lang tayo sa ating mga gawain. Isang bagay pa, ang panghihina, panghihimagod, hindi naman kasalanan. Subalit ito ay sign, ito ay sinyales na kapag ka hindi naagapan, ay magkakaroon nga ng mas malaking problema, o kapag ka hindi naagapan at hindi, kumbaga kayag-gaya lang yan sa mga cellphone natin. Ang mga cellphone natin na laging nagagamit, nagsasend talaga yan ng hindi siya pagod, kundi naglolobat. Kung sa kailangan nating i-recharge, kailangan natin ng recharging. And ngayong umaga,
sa ating pagpapadayon, pag-usapan natin na hindi sana tayo maging weary. Let us not get tired or grow tired of doing what is good. Di tayo kumamauma nga agarami di tinasayaat, dili kita angayang mapulan sa pagbuhat ug maayo, at wag sana tayong manawa sa paggawa ng mabuti, kundi bagkos padayon lang. So ngayong umaga pag-usapan po natin ang mga servants who grew weary. Tatlo po ang tinalakay lamang natin, subalit marami pong mga alagad ang talaga namang pinanghinaan at talaga namang nagkaroon ng feeling of being tired. Unang-una dyan, sa Numbers chapter 11, 10 to 17, alam po natin ang kwento tungkol kay Moses. Si Moses sa kanyang pangunguna sa mga alipin na galing ilang taong alipin sa Ehipto. Ngayon, first time nilang wala silang amo. First time nilang sila-sila lang. And yung mga nakasanayan nila doon sa Ehipto, hindi nila magawa sapagkat nasa transition sila na period. Sapagkat sila ay patungo doon sa lupang pangako ng Diyos. Patungo doon sa Kanaan. At habang nasa daan pa lamang sila, hindi maiwasan talaga yung complaints, hindi maiwasan talaga na sasabihin, wala man lang tayo ditong meat, wala man lang tayo ditong bread, and ang ilan dahil namatay sa kanila doon sa disyerto, sinisisi pa si Moses sa sinasabing, kaya ba kami dinala ng Diyos dito sa parang o dito sa disyerto dahil wala nang libingan sa Egypt? Indirectly saying, mas maigi pa sa Egypt because we can be buried with our ancestors there. Si Moses kabilang banda naman, dahil inako niya or ipinatong sa kanya ng Diyos, nilagay sa kanya ng Diyos ang kapamahalaan, ang leadership. Nung bandang huli, dahil napansin niya talaga matitigas ang ulo ng mga slaves na to, na ngayon ay may freedom at hindi nila alam pa paano kumilas bilang free men, sabi na ni Moses talaga, this job is too much for me. Or sa atin mga Inglesero at Inglesera, no? I did not sign up for this job. This job is too much for me. At ang susunod na tanong niya is, how can I take care of all these people by myself? Yung feeling ni Moses na pinabayaan siya, yung feeling ni Moses na napakalaki ng responsibilidad na ipinatong sa kanya ng Diyos. Magkaminsan nga, laki ng tiwala ng Diyos sa atin, no? Mas malaki pa yata ang tiwala ng Diyos sa atin kaysa sa tiwala natin sa ating mga sarili. Kaya sabi niya, this job is too much for me. The next thing he said is this, kung ganito din lang naman, if this is the way you're going to treat me, sa iba talaga, no, gustong-gusto mo yon. Kasi, hey, pinagkatiwalaan ka ng ganito kalaki. Yun nga lang, with much power comes much responsibilities, and he is not up to the task. Up to that na napakalaking responsibilidad para sa isang bansa. Pangunahan ng isang tao na hindi gaanong magaling pa magsalita. And he was 80 years old at the time. Kaya sabi niya, if this is the way you're going to treat me, tingnan niyo maigi, just kill me now and end my miserable life. Tindi, no? Ang tindi ni Moses. So masasabi natin kay Moses that he has grown weary because nagkakaroon na siya ng leadership fatigue. Kaya nga maganda din napansin sa kanya ng kanyang biyanan, you can't do this alone. What are you doing? Sabi nga sa kanya ng kanyang ni Jethro. Anong ginagawa mo? Maghapon na lang, lahat-lahat, ang mga tao galit na, ikaw galit na, ang mga tao nakapila sa labas, naghihintay, ikaw na nandoon na, wala ka ding pahinga, napapagod ka na rin kasi wala kang kasama. You can't do this alone. So, kailangan din pala natin sa ating leadership na mag-delegate ng authority. Kaya yung Jethro model ng tinatawag natin sa mga nagse-cell group, yung mga gumagawa ng by 50s, by 100s, by 50s, by 10s. Group them.
Upang sa ganun, yung mga malilit na mga bagay-bagay, sila-sila na. Kung sa school, laging sinasabi din namin, huwag lahat-lahat ipasa sa OSA. Kung pwedeng pag-usapan dito pa lang sa classroom, gamitin nyo yung tinatawag na classroom management. And then kung hindi uobra dyan sa classroom ninyo, iangat nyo ng kaunti sa inyong mga program heads. Kung hindi pa rin, then go to the OSA. Hindi lahat-lahat ng bagay binibigyan nyo kaagad-agad sa OSA, Office of the Student Affairs. Kaya mauubos din nga naman ang buhok ko kung lahat ng mga bagay-bagay problemahin ko dahil naturingang student affairs nga. Pero magkaminsan, even staff affairs, nilalapit sa atin, or teachers affairs, or parents affairs. At hindi ka naman natin mapahindihan, pero higit sa lahat, pinagpapasalamat natin sa dakilang Diyos na this or the office is being used na extension naman ng Panginoon na maiparating sa kanila how God cares. But with Moses, nagkakaroon na talaga siya ng leadership fatigue at yung pakiramdam niya talaga na nag-iisa siya, wala siyang katuwang, wala siyang kasama, and this is God's way of treating him. Kagaya ng iba na sasabihin, oh, ministry survival of the fittest. So, ibig sabihin, God called us for this, for sacrifice, for work. Oh, then that's unfair. Kaya marami tuloy, ayaw nang pumasok sa ministry. Kaya hindi na lang tayo tinatawag natin na endangered species. Kundi going instinct na talaga. Wala nang gusto eh. Dahil nga, sa mga paniniwalang God called you for a life of sacrifice. Service and sacrifice. Kaya tuloy, hindi naman siguro natin makikita sa ibang mga workers, but we've heard pastors and preachers committing suicide. Siguro, ito pinagbatayan nila si Moses. So, si Moses naging suicidal na. Ang sabi na niya, just kill me now, end my miserable life. Ayaw niya siyang gagawa, but let God be God. Nung ginawa ng Diyos sa kanya, binigyan siya ng Jethro, binigyan siya ng 70 elders para mapunan yung leadership na kakulangan para may kasama't katuwang si Moses. The second one will be Elijah. Oh, 1 Kings chapter 19, nakita natin na showdown at Mount Carmel, na kung saan 300 sa kabila, mag-isa siya. Na kung saan ilan ang inihanda sa kabila, ang daming mga priests ni Baal. And then, given that longer time yung preparation nila, given na yung chanting nila mula sa sundown hanggang bago mag-sunset, and they were doing all of these things. Tapos mag-isa lang siya. At bukod tanging ang usapan lamang is, if Baal is God, serve Him. If the Lord is God, serve Him. At lumabas nga na noong ang Diyos, sinagot niya ang dalangin ni Elijah. At yung nakahandang bull, nakahandang burnt offering o sacrifice, God consumed it. Even yung water na nilagay doon para sabing walang daya, lagyan nyo ng tubig, buhusan nyo ng tubig. Ang condition lang is, the God who answers, He is God. At nagkaroon nga ng pagbabago ang mga tao, ang mga Israelites, nung makita nila that God answered Elijah's prayer. They all said, the Lord is God. Yet, in all of this, nung sinabihan siya ni Jezebel, you killed my prophets. Now I'm going to kill you. I pray that the gods will punish me even more severely if I don't do it by this time tomorrow. So he was given 24 hours to live. At dahil doon, kahit na bago lang yung revival, bago lang yung pangyayari, nagbalik loob ang buong Israel sa paglilingkod sa Diyos, hindi niya talaga kayang harapin or yung takot niya talaga that
papatayin siya ni Jezebel. So, he ran away from there. At sa kanyang pagtakbo hanggang makarating siya doon sa mountain na to, he begged the Lord and said, Lord, I've had enough. Just let me die because I'm no better off than my ancestors. Elijah, nagkaroon siya ng emotional high and spiritual high. Ngayon naman, after that, nung walang tumayo sa kanya between him and dito kay Jezebel, wala man lang umako, wala man lang nagsabing, Elijah, dito ka, nasa likod mo kami. So nagkaroon siya ngayon ng emotional, after emotional and spiritual high, ito na ngayon, emotional and spiritual burnout naman. Kaya wala siyang ibang ginawa, kundi tumakbo patungo sa mountain of God. Elijah feeling alone. And makikita na naman natin yung suicidal tendency ng isang ito. Ang sabi niya sa Diyos, Lord, I've had enough, just let me die. At inulit nga niya, mag-isa na lang po ako. Yet laking gulat niya nung sabihin sa kanya ng Diyos, I have reserved 7,000 men who has never kissed Baal nor bent their knees to Baal. Maring susunod na tanong ni Elijah, nasaan sila? Ba't di sila nagpaparamdam? Nasaan sila? Bakit ako lang ang andi dito? Bakit ako lang humaharap mag-isa? The third one, pwede sana nating isama pa si Jeremiah. But I'd rather go with the New Testament na si Paul. Alam naman natin, kilala naman natin sa Apostol Pablo, no? He has suffered a lot for Jesus. At sa kanyang mga sulat nga sa 2 Korinto, makikita natin. Sinasabi niya ay, we have been beaten, hindi lang naman siya mag-isa, jailed, mob, ibig sabihin sa mga riot. We have been overworked and underpaid and have gone without sleep for food for days. And yet, tinuloy niya, we are afflicted in every way, but not crushed. Perplexed, but not driven to despair. Persecuted, but not forsaken. Struck down, but not destroyed. We have this earthen vessel. Yun ang kanyang sinasabi. Earthen vessel. Saan mo nakita earthen vessel? Saan mo nakita banga na afflicted in every way, pressured in every way, pero hindi nag-crack-crash, hindi nag-crack-crack, hindi sumasabog. At makikita natin doon, nagkakaroon siya ng inner renewal. Nagkakaroon siya ng sustenance. Nagkakaroon siya ng pagbabago deep inside him. An overworked worker na bagamat ang trial is taking toll in his body, kaya nga minsan sinabi niyang, I have this thorn in the flesh. And yet, lagi niya sinasabing, my grace is sufficient for you. Or God's grace is sufficient for him. So he'd rather boast not because of his strengths, but because of his weaknesses. Ang clue, inwardly, he is being renewed. Sa mga kagaya din sana ni Apostol Pablo na kung magkaminsan kagaya din natin, no? Nasasabihin natin, over-fatigue lang siguro o dami lang talagang trabaho nung nakalipas. And kabilat kanan din na pinuntahan natin for our feeding and our mentoring programs, things like that. And even working sa school, sa mga dinami-dami ng mga batang ito na kailangan talagang pagbutihin natin ng serbisyo sa kanila. Taking toll on my health. Pero ang pinagbibinta ka ng iba talaga, senior ka na kasi, tumatanda na rin. So be it. Yet we know inwardly, nakikita natin that we change lives. Nakikita natin yung pagbabago. Nakikita natin yung mga panibagong pagkilos sa mga kabataan, lalo't higit ng mga estudyanteng nagsasabi sa atin ng mga problema, suliranin, and then
able to address that at makikita natin mapagbago, then sarap magpatuloy lang. Padayon lang tayo sa ating trabaho. Kaya nga, darating tayo sa puntong, ano ba ang nagiging sanhi? Ano ba ang mga causes of weariness? One, nakita natin to, prolonged battles. Either that be personal, either that be physical, or emotional, spiritual. Prolonged battles. Si Nehemiah, nabanggit ni Nehemiah noong itinatayo nila nga muli ang kubol, itinatayo nila nung pagbabalik nila sa kanilang bayan after the 70 years of captivity, and with all the threats nila Sanballat and the neighboring countries, umamin si Nehemiah na sinasabing, our strength is giving out. Or si Moses, yung maghapong laban ni Joshua against the Amalekites, na napansin nila pagka nakataas yung kamay ni Moses at nakataas yung tungkod ni Moses, na nanalo ang mga Israelites. Pero sa oras na bumaba talaga at napapagod yung kamay ni Moses, natatalo ang mga Israelites. Kaya may mga assistants yan na tumulong na itaas yung kamay ni Moses. So nagpapakita lang na there is power, strength in unity or in cooperation, and God provides those. Moses, yung kamay niya ay tinulungan ng dalawang alagad para maitaas at magtagumpay si Joshua against the Amalekites. Pangalawa, ito gustong-gusto natin gawin, serving without resting. Buong akala natin ay hanggat strike while the iron is hot, or hanggat may nakikinig magsasalita tayo, hanggat mayroong mapagsasabihan, mapagkukwentuhan, matuturuan, we never stop to rest. Maalala ko yung mga pagkakataon talaga na ando doon, nakakalimutan din natin kumain. Kagaya ng ama ko, nakakalimutan kumain kahit na may magkaramdaman yun, nakakalimutan ang lahat-lahat ng mga bagay-bagay. Kasi nga, engrossed sa pagtuturo. And ang itinuro naman sa kanya kasi ay strike while the iron is hot. Keep on keeping on. At para sa kanya, parang kasalanan yung magpahinga. Yet Jesus showed us that. Sa mga nagtatanong noon kung saan ko nakuha yung retreat, and I said, Jesus. Sa Mark chapter 6 verse 31, sinabi ng Panginoong Jesus nung nakita niya ang kanyang mga alagad na hindi tumitigil, coming in, coming out ang mga tao. Wala silang panahong magpahinga. Katatapos lang nila sa limited commission. Wala silang pagkakataong kumain. At ang nasabi talaga ni Jesus sa kanila, let us go off to a separate place for you to rest and for you to eat. Come with me. Let us. Hindi niya inaalis sa kanyang sarili. Let us. Halika kayo, sama-sama tayo. Kaya ito yung basis natin for that retreat. Ito ang basis din natin for Preacher's Appreciation. Nasa Mark po, chapter 6, verse 31. Tingnan na lamang po ng mga to. The third, yung feeling unappreciated or alone. Yung bang wala man lang nakakapansin sa ginagawa ko. Hindi naman kay aspe ang mga preachers at mga workers, ano. Pero at times, kung hindi natin may paramdam sa kanila that they are being appreciated, that mayroong resulta nga yung mga gawain nila, panghihinaan nga naman. Lalo tigit marami nagko-question sa mga gawain, mga trabaho, panghihinaan nga naman. Mag-iisip talaga, ako na lang ba talagang gumagawa nito? Ako na lang ba ng ako? And kapag ka na-pressure, nakakalimutan din. Ang end result na lang hanggang sa akin, ako na lang ng ako. Nakalimutan na, why are we doing this in the first place? Yung feeding, mentoring natin. Yung mga ginagawa natin. Why am I doing this in the first place? Nakakalimutan magkaminsan na, I'm doing this because of who I am, who we are.
Because of Matthew 5:16, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven. Nakakalimutan natin yung reason why do we do things. We do things to let them know the Jesus that lives in us. We do things because we are God's conduit, we are God's channels of blessings. We do things because we wanted, at ang dalangin natin na sana gamitin niya yung ating mga kamay bilang extension ng kanyang mapagpalang kamay o ng kanyang kabutihang loob. And at times, dahil nagkakaroon tayo ng feeling na mag-isa and we feel unappreciated, naglulose tayo ng focus. Kaya ni sinabi niya kay Elijah, you are not alone. I have reserved 7,000 men. Kay Moses, you are not alone. Sabi nga sa kanya ni Jethro, Moses, you cannot do the work alone. Mag-delegate ka. And true enough, hindi lang na delegation na ginawa niya kagaya ng suggestion ni Jethro, kundi God provided 70 elders for Moses. In fact, nag-prophesy kahit na yung nandun sa kanilang tent at wala doon sa tent of meeting nila. And 7,000 for Elijah. Ooh, what a God we serve, no? Pasadahan natin kaunti. Hinanap natin itong mga signs of growing weary. Ano-ano nga ba yung mga signs o signos o mga palatandaan na napapagod na o nananawa na? Kapag ka nawawalan ka na ng joy sa ginagawa mo, isang bagay na yan. Kapag ka nawawalan ka na ng katuwaan, hindi ka na nag-i-enjoy sa ginagawa mo. Ang isa ay hindi na privilege, hindi na tuloy, kundi naging duty, magiging pabigat na, then, unang-unang sign. Pangalawa, yung emotional numbness, yung hindi mo naramdam yung hirap na pinagdadaanan nila, hindi mo naramdam na pinagpala ka, kaya marapat na maging daluyan ka rin ng pagpapala at nagiging irritable ka na or sumasama na ang loob mong tumulong pa sa kanila at ang nakikita mo ay pabigat na itong mga to, then that's another sign. The third one ay spiritual dryness. Kung sasabihin mo na para saan pa to? Diba? Diba preacher din sila o di kaya ay Kristiyano din ang mga yan. Or bakit ako? Bakit kailangan ako? Mayroon namang ibang pwedeng gagawa niyan. And spiritual dryness also means that hindi ka na nakaka-connect, that you are God's chosen vessel or chosen conduit para sa mga taong ito. Kaya nga sa'yo lumalapit eh. Ikaw yung sagot sa kanilang dalangin. The fourth one, physical exhaustion. Lagi na lang pagod. Kapag kapagod pa man din ng isang tao, irritable. Pagka irritable pa man din isang tao, talagang, 5, yung desire to withdraw or quit. Ayaw na nating sumama sa mga ganitong gawain. Tigil na tayo sa mga ganitong gawain. Those are signs. And sa physical signs, yung difficulty in focusing, normal yan, lalo tigit sa mga kabataan sa kanilang pag-aaral. Ang pinakamatindi sa lahat, when you lose hope or vision, hindi mo na malaman, why am I doing these things? If you can put God as the main reason for your ministry, for doing things. Ang mga iba naman ay, ang nakikita lang nila is, hindi yung kanilang motivation. Kung hindi na si Kristo ang motivation mo for doing things, then naglulose ka ng vision, nawawalan ka ng focus. So, baka sarili na ang pinupromote mo at hindi na ang Panginoong Jesus. Then, be aware. Those are signs of growing weary. Early detection ay magbibigay sa atin ng mabilisang pagtugon for God's invitation. Kagaya ng cellphone natin,
Pagka going dry na siya, going lobat na siya, magbibigay na siya ng signs. And with this also, God's invitation. Ramdam mo sa sarili mo, then huwag isa-isang tabi ang mga warning signs na to. Recharge. Get plugged in. It's time na bigyan naman tayo ng gamot. God's provisions for weary souls. Napakadali ng 4 na araw na to. Rest, retreat. Let us go to a place where you could rest, eat, retreat, think. Mark chapter 6 po yan. Release burden. Come unto me who are heavily laden, I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me. Matuto tayo tungkol sa Kanya. Siya ang nagsasabing, come, rest. Hindi sinasabing work, 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 and work, and work. Learn of me. We ought to know ng ating Panginoon ay naiintindihan niya. Kung may malasakit nga siya na sasabihin, do not muzzle an ox while it is threading the grain. Naiintindihan niya. Kung naiintindihan niya kalagayan ng isang beast of burden, how much more naiintindihan niya yung kalagayan natin na mga manggagawa. And then get renewed. Renewal is a thing. Get renewed. Get recharged. And by doing that, pwede na naman tayong bumalik muli. Sabi nga, weariness begins when the heart carries more than it was designed to carry. Kailangan natin ng mga offloaders. Sa school lagi yung sinasabi, may offloader, andi dito ang OSA, para maging offloader. Dito nyo ilagay. And then, we think of ways paano makatulong. Again, itong nilalaman ng Isaiah chapter 40 verse 28 to 31. Don't you know, sabi niya, haven't you heard? The Lord is the eternal God, creator of the earth. He never gets weary or tired. Our Lord never gets weary or tired. His wisdom cannot be measured. The Lord gives strength to those who are weary. Thank God. He gives strength to those who are weary. Binibigyan niya tayo ng kapayapaan, kapahingahan, at kaayusan. Even young people get tired and then stumble and fall. Even lions get tired. Pero ang sabi niya, but those who trust the Lord will find new strength. Renewal po yun. They will be strong like eagles, soaring upward on wings. They will walk and they will run without getting tired. Sana naman sa ating paglilingkod, sana naman sa mga bagay-bagay na meron tayo. Mayroon tayong mga pinagdadaanan, mayroon tayong mga feeling na unappreciated, mayroon tayong feeling na napapabayaan, nag-iisa na lang sa bagay na to, mayroon mga burnout, and a lot of things. Alam ko hindi sapat yung sabihin, padayon lang. Pero kapatid, you're making a difference. Sa ganang akin, I get renewed. Yung simpleng, thank you sir, I love you sir, nakakatuwa nga magkaminsan nakakahiyang sabihan ng mga bata at isisigaw, love you sir! Yet, we feel appreciated because of the things that we do. Hindi natin dapat kalimutan, tayo yung can-do individuals na sasabing, I can do all things through Christ na ano? Tama. Who gives me strength or strengthens me. Mo nga, padayon lang. Padayon lang. Huwag sanang manawa, huwag sanang mapagod, huwag sanang maumay, higit sa lahat, dili unta na pulan. Ket santay ko mga mauma, nga agaramid tinasaya at kakabsat.
Again, this is your brother in Christ na nagsasabing padayon lang. Muli, ito si Jose Roniboy Perez Cariaga. Nagpapasalamat po sa inyong pagsama sa akin, sa amin, sa broadcast na ito.